Doc, andito po si Doktora Belen. Bilib na talaga ako sa iyo, Mare. Front cover ka na naman. The Neurologist of the Year. For all these years of awards, recognition, and fame. Pero hindi mo pa sinasabi sa akin ng sikreto mo, ha? Oh, haven't I told you? It's simple. If you want something, you've got to die for it. As a matter of fact, it's a lot of hard work, tears, and blood. Well, you succeeded. I guess it's all worth it. But you know, the truth is, not many people would be willing to bargain for that. Dr. Belen, I'd like to spend more time with you. Pero I have to attend a conference. I know. Your time is precious. You know naman your lines. In Alzheimer's, kaya mo yan kahit nakapikit ka pa. Well, okay. Bye. Anna, next time, do not disturb me before I go on presentation, okay? Sorry po, Doktora. Hindi na po mauulit. Doktora! Doktora! Doktora, parang awa niyo na po. Gawan niyo naman po ng paraan yung sakit ng mama ko. Parang awa niyo na po. Nena, how many times shall I tell you? Your mother? I'm sorry. So, Doktora, ganun-ganun na lang po ba? Di ba ang galing-galing niyo po? Di ba kaya niyo pagalingin ng lahat? Gaya ng ginawa niyo sa iba? Doktora. Alzheimer's disease, AD, is a progressive brain disease that slowly destroys a person's memory. Thinking skills, including orientation, attention, concentration, abstract thinking, and judgment. People, or patients as we call them, are completely dependent on others for care. Mama is a well-known neurosurgeon sa isang prestigious na hospital. In fact, she used to be part of its board of directors. Madalas nga siyang binibigyan ng awards because of her achievements. Marami na rin siyang ginawang studies, and one of them is about Alzheimer's disease. Dito siya mas lalong hinangaan sa mundo ng siyensya. A big emotional, social, psychological, and practical impact on a person. The person may be experiencing a world that is very different to that of the people around them. Dr. Clarice has a very strong personality that even the board could not argue with her. She can always prove that she is right. Madalas, kapag sinabi niya, wala nang maglalakas ng loob to dispute her claims. Halos lahat ng pasyente sa kanya kumukonsulta kasi she can always find solution sa mga problema nila. Kaya nga lang, masyado siyang naging tiwala sa sarili niya. She doesn't want to listen to other people's ideas. She wants to be in control of everything. Kaya mga kasama niya, yes doc na lang. Until dumating ang time that she also acquired that disease. Noong una, hindi niya ito pinapansin. Small things lang nanilimutan niya. Her car keys, checkbook, and even her wallet.
Even words and names ng mga pasyente, nalilimutan niya na rin. Worst thing that happened was when she gave medicine sa isang pasyente which aggravated his illness. This is the reason why she quit her job. Sa ngayon, I'm the one taking care of my mama since nursing din naman ang kinuha kong kurso. I didn't expect that I will go through ordeals with my mom's situation. Manang Norma, di ba dapat malasado daw yung itlog? Pakihinaan naman. Salamat. Teka, asan ba si Mama ngayon? Naku po, andun sa kanyang time machine. Library po pala. Sa memory room yon. Sige, ganito. Titingnan ko lang muna si Zep, tapos pakiayos na to para makakain na si Mama. Sige po. Sige, salamat. Johan? Johan? Hello? Okay ka lang? Play ka? Ay, kung pawis na pawis ka na, oh. Ay, makamutuyuan ka ng pawis. Sige, play ka na lang muna ulit, ha? Okay? Okay na? Ito na po, Ma'am Katrina. Sige. Salamat. Okay na to? Opo. Salamat, Manang Norma. Welcome. Good morning, Ma. I cook your favorite breakfast, oh. Alam mo, Ma, akong nagluto nito. Minsan kasi hindi makuha ni Manang Norma yung timplam niyo, eh. Dali. Yan. Dali natin. Ito. Naon. Kain ka na, Ma. I don't like the food. Ma, pero paborito mo to, eh. Paborito mong pagkain to, oh. If you cook it another way, maybe I'll eat it. But I don't want it. I don't want it. I told you so many times I don't want it. Ganyan na si Mama ngayon. Iritable, masungit, walang kontrol. At marami na siyang mga bagay na hindi magawa na dati na kabisado niyang gawin. Pilit ko na lang siyang iniintindi. Ako man siguro ang nasa kalagayan niya ngayon. Baka mas grabe pa ang magawa ko. Imagine, noon, all those things are all under her control. Pero ngayon, out of control na siya. Norma? Norma! Yes, Ma'am Clarice. Here I am. Nasaan ka na ba? Ay, Ma'am, bakit ayos na ayos po kayo? Saan po kayo pupunta? Sa graduation ni Alex, ready na ba yung sasakyan natin? Ma'am, wait po, Ma'am. Ma'am, kung sa graduation po ni Sir Alex, talagang sobrang late na po tayo. Bakit? It's only 10 na. Ma'am, may higit 10 taon na po gumraduate si Sir Alex. Hindi po ba may sariling pamilya na po siya ngayon? At magaling na doktor na rin po. Hindi po ba? Tulad niyo. Huwag kang babagal-bagal dyan, ha? Let's go na! Late na tayo! Ma'am. Nasa New York po kayo nung graduation ni Sir Alex. May confidence po kayong inatinan? Confidence. Nasa New York po kayo.
Let's go na! Ano pong nangyayari dito, Manang Norma? Oh, anak, buti nandito ka. Let's go na! Late na tayo sa graduation ni Alex. Ma, graduate na si Kuya Alex. Like you, he's a known doctor now. Mommy! 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 Norma, di ba I told you not to bring in batang kalye? Ma, si Zep to. My child. Your apo. Kakauwi lang niya galing vacation sa daddy niya. Daddy niya? You mean you're married? Ma, graduate at licensed nurse na po ako. I'm here because I'm taking care of you. When did you learn to break all the rules? Di ba I told you to finish your studies first before getting married? Titigas ang ulo. Ma, it would not be helpful if dito tayo mag-uusap about these things. How about I tell you your story and accomplishments? My stories? Yes? I like that. Here we go again. Manang Norma, pwede pakidala muna si Mama sa taas. Kausapin ko lang si Zep, tapos susunod na ako. Yes po. Pero sandali lang ha. We have to attend Yes, ma'am. Alex's graduation. May confidence ka hindi naman. Confidence. Confidence. So makulit eh. Confidence naman. Anak, di ba I told you to show your love and affection to your Lola? I'm sorry, Mom. It's okay. Mom, how long will Lola be like that? Honestly, I don't know eh. But let's just pray for her, okay? Sabi daw sa Sunday school, God will heal daw Lola. Yes, anak. Let's just hold on to His purpose. Huh? Katrina? I'm still waiting. Wait lang po, Ma. 3 hours. I'll play alone, take a bath, and eat my lunch. Yeah, good boy. Ma ako, ha? Sige, sige. Would you like to try our pasta or other cupcake flavors? Ang best seller namin right now is the berry strawberry. That's the latest offering. Would you like to try that? Okay, so I'll get one berry strawberry cupcake, one cappuccino. How many shots, by the way? Make it triple. Okay, and then, sige, we'll serve service water for you. All right, I'll leave this. Thank you. Jed, that table, kindly prepare one berry strawberry cupcake. All right. And then one cappuccino, 3 shots. And then what service water for them. Okay, bilisan ha. Please. Thank you. Michael. Michael. Upo ka nga. I heard marami kang absences, tsaka parati kang late. Sorry po, ma'am. May importante lang po kasi akong inaasikaso. Baka naman kaya ka distracted sa work mo because of your girlfriend? What? So, ma'am. I'm telling you, Michael, if you want to be successful in life, you should know your priorities. Look at me. I did not bother wasting my time sa mga relationships na ganyan. That's if you want to be successful in life. You understand? Wait a minute. Hello, Katrina?
Yes, hi. Can you hear me? Hello, hello. Excuse me. Kamusta na? O ano, sermonan ka na naman, no? Bulak-bul ka kasi. Di naman. Pero kidding aside, alam mo, bakit kaya wala nagkakagusto dyan kay ma'am? Tingnan mo, ganda naman. Maganda nga, masungit naman. Kaya siguro takot yung mga lalaki. Loko ka talaga. Pag narinig ka niyan, yari ka, sigurado. Sante ka agad. Uy, yan natin mo. Hindi ka narinig ka ata, mukhang galit, papunta na tuloy. Malis ka. Masyado ka namang nervyoso. Pero hindi nga. Bakit kaya walang nagkakagusto dyan kay ma'am, na? Pero ito ang naririnig ko lang. Takot daw yan sa relasyon eh. Anyway, ito. Ayos na to. Serve mo na sa table 3. Table 3, okay. Kamusta na? Uy, hi Ate Clara. Okay naman kami. Adjusting, especially si Zep. Pero, okay lang, okay kami. Alam mo nalulungkot nga ako eh. Kasi minsan, nakakalimutan ni Mama si Zep. Somehow, may effect yun sa bata, di ba? Sigurado ko bang gusto mo pang magstay kayo kay Mama? You know, you don't have to do this, Kat. Kayang-kaya ng alagaan ni Norma si Mama. As long as she takes her medicines regularly, she'll be fine. Pero ate, you didn't see her the other day. She had another relapse. Akala niya graduation ni Kuya. Ay, wait lang ha. Excuse me, I have to take this call. Ayan, ready na si Kuya for a 3-way call. Hello, Kuya. Kumusta na? Okay naman, Kat. Sorry, late ako ha. Galing kasi ako sa meeting. Ikaw ang kumusta? And how's Zeph? May cough and colds pa ba siya? Better na siya. Thank you sa advice ha. Hi, Kuya. As I was saying earlier, alam mo, Kat, na hindi mo naman kailangang samahan pa si Mama sa bahay. She's a strong woman. She used to be the best neurosurgeon in the country. Ironic nga lang that she's suffering from Alzheimer's. I agree with Clara. Alam mo, Kat, isip ko, pag lumala yung condition ni Mom, and it becomes even harder to take care of her, pwedeng ipasok na lang natin siya sa home for the elderly. I know it's not the usual practice here in the Philippines, pero yun na rin ginagawa sa US eh. I hope it won't come to that. Alam niyo naman na kailangan tayo ni Mama ngayon, di ba? Bakit hindi siya try na bisitahin man lang? I'm sure miss na niya kayong dalawa. Tsaka sama yun na rin yung family niyo. Wait lang, Kat, ha? I'm really glad that you are doing this. But, you know the demands of our work. Grabe, sobrang busy. I'm sorry, but I can't deal with this right now. Kat, did Mom ask you to do this? Ba't bigla mo namang na-bring up? Well, I've been thinking. Alam ko we have our grudges and pagtatampo kay Mama. But don't you think it's time to reconcile and forgive each other? Forgive? Where is this coming from, Kat? You know what we all went through. Hindi ganun kadali yun. I'm sorry. I still have a meeting outside. I still have to go. I have to drop this call. Bye. Kat, take it easy, okay? I know how hard it is to be in that situation. We all have our priorities. Si Mama yung career niya over the family. As for me, I'm slowly experiencing the same. Pero at least ako, pinipilit ko na magka-time pa rin sa family ko. Pero Kuya, I believe everything is happening for a purpose. Look, Kat, I have to go, okay? Kailangan ko bumalik ko sa meeting, okay? Sige, bye Kuya. Ingat. Ay. Ikaw nga dito. Sige, play ka na ulit. Gusto mo? Sige, play ka na.
Hey, my boys! Come here! Wow! Miss ka ni Daddy, ha? Kumusta? Come on. Darling, Of course, sa hospital. Kumusta kayo, ha? How was let's your play. day? Let's play, of course. Come here. Wow! Are those new toys? Ganda naman. Wow. Oh, where's your mom? Huh? Honey. Oh, kamusta? How was the operation, Han? It was a good operation, Han. No complications. Sabi nga Wow. nila, textbook operation. Very smooth yung lahat. Galing ah, that's good to hear. Oh, kain ka na. Mukhang masarap to, ah. Siyempre. Soup, gusto mo? Of course. Ah, by the way, nakausap ka na ba ni Kat? Kamusta na raw si Mama? Oh, kausap ko na. Alam mo, Alex, I think it would be good if we will also visit her. Palagay mo. Talked about this already, di ba? Alam mo, ayaw ko pinag-uusapan si Mama. Pwede ba huwag natin siya pag-usapan? Pero Han, alam mo naman, deep down, I know you still care for your mom. Look, my time with you and the kids is important. Pwede huwag natin pag-usapan yung problema. Okay, sige. So, how was their school? Kanina okay naman. Si Mio, masaya naman sa school. First honor. Talaga? Oh, syempre. Naisip ko Nagmana sa nga, dapat wala talaga akong mamimiss ng mga special events sa kanila. Eh. Good morning po. Andiyan po ba si Ma'am Clarice? Kung maniningil po kayo ng utang, huwag na po kayong mag-aksaya ng panahon. Nalimutan na po ni Ma'am Clarice lahat ng mga bagay na yan. Wait. Kalma. Sorry po. I'm Doktora Melissa. Matagal kami magkasama nun sa hospital. Ako ang BFF niya and we are besties. So, andyan ba siya? Ay, opo, nandyan po siya. Tuloy po kayo. Salamat. Sorry po. Pasok po, ma'am. Pasok po, nandyan po si ma'am. Ito po tayo, pasok po tayo. Ma'am Clarice? Ma'am Clarice? Tulad po ng nakaugalian na, pag old friends, diretso na po dito sa inyo. Don't worry, ma'am. Na-interview ko na po. Doktora Melissa po. Salamat Opo. pa. Sige po, imakala Ma'am po kayo. Clarice, hello po. Namiss kita. Kumusta po? What's your name again? Melissa, madam. Ako yung right hand mo noon sa office. Ako yung palagi mong kasama sa lahat ng studies mo noon. Ma'am naman, tagal kaya nating magkasama noon sa hospital during your medical practice. Ako yung palaging kasama mo sa mga events and important activities. Ang tawag na nga sa akin noon sa office dakilang alalay mo. Oh, I remember you now. You're the girl who left me behind with all those important papers, no? Ito pa rin pala itong mga pictures na to. Oh, I remember this picture. Ito yung award na nakuha nyo because of your studies about Alzheimer's. At eto naman, alam nyo bang muntik na akong mahulog sa hagdan yan? Ang bilis nyo kayang maglakad, para kayong huminahabol ng 10 pagong. Hindi nyo na malaya na iwan nyo yung bag nyo, kaya habol naman ako sa inyo. Eto naman, si Dr. Reyes. Akala niya, siya yung mapopromote. Kaya laking gulat niya nung kayo yung tinawag. Kaya after ng picture taking na yan, walk out to the max ang lolo mo. How long ago was that? When was the last time we met? Nagtatampo ka sa akin noon. Halos ayaw mo akong paalisin. Ilang araw nyo nga ako hindi kinausap eh. Pero nung malapit na akong umalis, hindi nyo rin ako natiis. Love na love mo kaya? Gaano katagal na ba yan? 3 years, I guess. That's a long time, huh? How are you now, Mel?
So far, so good, ma'am. Did you have any regrets in your decision? When I decided to surrender my life to God, hinayaan ko nang siya ang manguna sa buhay ko. You know me, Mel, di ba? I want to be in control of everything. That's why, lahat ng outcome, I have to be in control. But look at me. Very successful, di ba? Yan nga ang madalas nating pagtalunan nun. At madalas din, ako ang umuuwing luhaan. Medyo napahinga ako sa mga tantrums ni Mama nang dumating ang kaibigan niyang si Melissa. Madalas kasi itong bumibisita sa kanya at halos buong araw silang nag-uusap. What's good sa muling pagkikita ni Mama at Melissa is may kasama na ako nagsishare ng pag-ibig ng Diyos kay Mama. Madalas nagkikwento si Melissa ng mga Bible stories, tapos nire-relate niya sa experiences ni Mama. Pero gaya ng dati, mas gusto ni Mama ang kwento ng kanyang buhay at accomplishments. Ito rin naging challenge ko since I started sharing the Bible to her, especially with her situation now. But I know that God has His perfect timing. 1 month lang naman ako mawawala. Kasi si Mami naglalambing. Si Daddy naman mahina na. Tsaka ulyanin na rin. Kaya naisip ko na pagbigyan na rin yung matatanda. Matagal yung 1 month, ha? Are you sure you're coming back? Oo naman, Ma'am. Wala naman akong planong magtagal doon. Ay, teka. Kailangan ko na rin palang umalis. Pero, promise ko, babalik ako agad. Promise, ha? Promise. Okay? Okay. Sige po. See you Take again. care. Take care. Bye-bye. Bye. Promise, ha? Promise. Mwah. Ma'am Clarice? Saan kaya yun? Ako naman. Ma'am Clarice! Huwag niyo akong gino-joke. Ma'am Clarice? Ano to? Hide and seek, Ma'am Clarice? Dami niyo naman trip eh. Hindi na nakakatuwa eh. Ma'am Clarice! Hala, saan kaya yun? Ma'am Clarice! No more joking, Ma'am Clarice! Ma'am Clarice? Hala, asan niyo? Ma'am Clarice! Ma'am Clarice eh. Ay naku, Ma'am Clarice, asan na yun? Kahit sa ano niya, sa time machine niya, wala eh. Okay lang naman tambayan niya yung time machine. Nawawala. Tawagan ko na nga si Ma'am Katrina. Ay, Ma'am Clarice! Ma'am Clarice! Time machine po ba niyo? Gumana na. Hello, Ma'am! Oh, Ma'am! bakit? Ano nangyari? Ma'am! Ay, hindi ko masabi ang sakit mo. Ma'am! Mamay niya! Hindi. Nawawala po si Ma'am Clarice. Ano? Ay, Nawawala? natakot ako baka sumama na sa time machine niya. Ma'am, umuwi na kayo. Si Ma'am Clarice nawawala. Tawag muna si Kuya. Kat, medyo busy lang ako. Ano na naman ba nangyari? I'm on my way home. Tumawag si Mana Norma, nawawala daw si Mama. What? Sige, ganito. Tatapusin ko lang to pero balitaan mo ako agad. Si Clara ba nakausap mo na? Hindi ko pa nga siya makontak eh. Sige, just keep me posted, okay? O, sige Kuya, mag-ingat ka. Iho, saan ba yung way papuntang Makati? Naku nanay, wala kayong kasama? Nasa Makati sila eh. Eagle 1, Eagle 2. Nandito si Dr. C. Ay, nawala.
maintindihan kung ano ang gusto ninyo eh. Baba na lamang ho kayo dito. Wag mo! Kung wala kang magawa sa buhay, huwag kang magdamay ng iistorbohin. Huwag mo akong sigawan! Pupunta lang ako Makati dahil nandyan yung mga anak ko. Miss na miss ko na sila. Hello! Tulungan mo naman ako! Sa bahay ito, ang yabang-yabang. Hello! Mama, tulungan mo naman ako. Saan na ba ako? Nasaan? Makati ang punta ko. Tulungan mo naman ako! Ah! Nasaan? Saan? Wait. Kuya, di ba si Mama yun? Kuya, pero si Mama yun eh. Wait, pakitabi na muna. Bababa ako, Kuya. Please bring me to Makati right now! Mama, wait lang, Ma. Ma, please. Please naman, Ma. Ma, makinig ka naman sa akin. Please, ako to si Katrina, Ma. Ma, sige na. Sasamahan ko po kayo. Ha? Tara na ho. Tara na, Ma. I'll get a taxi. Ma, makinig ka sa akin, Mama. Please, Mama. Ma, makinig ka sa akin, Ma. Ma, ako to si Katrina. Please, sumama ka na. I want to go to Makati. Ma, please. Sasamahan kita, okay? Puntahan natin si Kuya at si Ate, okay? Ha? Di ba gusto mo yun? Sina Ate Clara at si Kuya Alex. Sasamahan kita, ha? Tanda ka, Ma. Tanda ka. Sa Makati, ha? Si Alex, Clara, tsaka si... Ito na nga ba yung iniiwasan ko eh. Buti hindi pa nakakalayo si Mama. Alex, walang kasalanan si Katrina. Siya na nga yung nagmagandang loob na magbantay sa matanda eh. I think she doesn't deserve this. Look, I'm not trying to blame anybody here. All I'm saying is may magagawa naman tayo para maiwasan yung ganito. Yung dalhin si Mama sa elderly home? That's for her own good. Katrina, Alex is right. This is for her own good. Para hindi mo na rin problemahin at di ka na rin mahirapan sa pagbabantay at pag-aalaga kay Mama. I hope you're not doing this to get even. Sanay naman siyang wala tayo sa tabi niya, di ba? So, I don't get the point why this time, kailangan nasa tabi niya tayo. Napadaan ako sa kwarto ni Mama kanina. Look what I've got. Yan. Ayan pa. Nakadikit yung lahat sa wall ng kwarto niya. As if she wanted to show the world
how successful she is sa career niya. She's still the same self-centered and conceited person na walang inatupag kundi ang pag-aangat sa sarili niya. Alam niyo, there was not even a single picture of her family there. You think she deserves our affection? I just can't forget that moment. Nangako siya sa akin. Pinaasa at pinaghintay niya ako. Only to find out na wala pala siyang planong pumunta. Galing, diba? Ate, that was 20 years ago. Pero nararamdaman ko pa din yung sakit. As if it just happened yesterday. Ate, kailan ka ba matututong magpatawad? During your graduation, kuya. Nasaan siya? Nasa abroad. Nagpapakadalubhasa sa career niya. Habang tayo, we were hoping that she will drop by to see us and check kung okay tayo. This is not the time for that, Clara. I was confined in the hospital. Doktor pa naman ang nanay ko. Siya pa talaga yung wala sa ospital. Ang dami ng priceless moments na pinalagpas sa buhay natin. Ang dami. I remember when she was absent when I gave birth to Johan. Iniwan ako ni Alan nun, di ba? When he learned that I was pregnant, I was crying in the delivery room. Na sana man lang hawak ni Mom yung kamay ko habang nagle-labor ako. Alam niyo kung anong naisip ko nun? Na siguro sobrang disappointed siya sa akin. Na mas inuna pa niya yung ibang pasyente niya kaysa sa anak niyang nanganganak. I held the grudge and hurt for years until I have learned to forgive her. Forgive her? Ganun na lang kabilis yun, Kat? All those years of neglect, ganun na lang kabilis mawawala? I don't believe it, Kat. Hindi ganun kadaling kalimutan ng sakit at galit. Nang ganun-ganun na lang. Don't get me wrong. Mahal ko si Mama. But forgiving her is a completely different story. No, ate. Hindi ko naman siya napatawad sa sariling kong kakayanan eh. What do you mean? God gave me the strength to forgive her. And you're right, guys. It wasn't that easy. But the Lord helped me. Look. Let's try to address the problem on hand para maayos natin kalagayan ni Mama. So, what's your suggestion? Hindi pa rin nagbabago yung mungkahi ko. Let's find Mama a place na secure para hindi na mangyari yung nangyari ngayon. I have no objection to that. I'm sure, hindi na rin naman magbabago yung mga desisyon niyo, di ba? And with what happened, I'm sure I have no right to disagree. Hey, I'll make arrangement for tomorrow's transfer. Let's call it a day, okay? Let's go.
nadala niyo rin pala si Ma'am Clarice. Opo. Wala po akong nagawa eh. Mas nanaig po kasi yung gusto nila. Nung una kong narinig, halos hindi ako pa makapaniwala na papayagan yung mangyari ang ganun. Pero naisip ko rin na may magandang dahilan kung bakit nangyayari ang ganito. Alam nyo, akala ko noon, ako yung magiging daan para mapatawad nila si Mama. Pero, parang ako pa yung nagiging dahilan para mas lalo silang lumayo sa amin eh. Huwag mo gisihin ang sarili mo. Ang importante ay ginagawa mo ang dapat. I'm losing hope. Wala na akong nakikitang pag-asa na mapapatawad pa nila si Mama. Lalong-lalo na si Ate Clara. Sasang-ayon ako sa'yo kung aasa lang tayo sa sarili nating kakayanan. Pero ang Diyos natin ay buhay. Diba, sabi nga sa 1 Samuel 12:22, hindi tayo pababayaan ng Diyos sapagkat ito ang kanyang pangako. Tayo ay inari niya bilang kanya. Salamat, Ate Mel, sa pagpapaalala. Tama ka. Totoong kailangan natin ang bawat isa sa oras na pinanghihinaan tayo. God, as Christian, alam natin that the greatest gift that we can share sa family natin is the gift of life, the gift of salvation. Yes, Ate Mel. You know, I'm praying for that. Hindi lang para kay Mama, syempre pati na rin kay Kuya at Ate Clara. Mama! Hello! Ay, ito yun na nga pala, naalala ko. Po. Dadalaw ako sa mama mo bukas. Plano ko na dalhin yung mga pictures dun sa room niya. Pati na rin ibang album ng family niyo. Sige po, okay po. Manang Norma? Ano po yun? Pwede bang pakisamahan naman si Ate Mel sa kwarto ni Mama? Kukuha lang siya ng pictures tsaka album para dalhin kay Mama. Ay, sige po. Sige na po. Okay. Sige, Kat. Akit muna kami, ha? Sige. Tara, doon muna tayo. Sige po. Kamusta ang pagdalaw mo, Melissa? Okay naman, buti nga. Nakakadalaw-dalaw ako sa kanya, eh. Alam mo, Melissa, I just can't understand. Matagal na ang study namin sa sakit na to. Pero ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong case ng katulad kay Clarice. Bakit, Doc? Compared kasi sa other patients, ang progress ng kay Clarice, mas mabilis ang deterioration ng mind niya compare sa kanyang physical state. Nasa advanced stage ang mind condition niya, pero it seems na her physical body is struggling to live. Actually, nagugulat ako kasi marami pa siyang kayang gawin pero hindi na makasabay ang kanyang memory. So, what are we going to do, Doc? Melissa, I want you to continue what you're doing. Malaking bagay yung somebody is always on her side. While... Ano yun, Doc? Alam mo, Melissa, matagal ko nang napapansin eh. Your friend is trying to make amends with her past and parang meron siyang gustong balikan in her past na mga unfinished business. Sige, Doc. I'll do everything for her. Okay? Sige po. Thank you. Ma'am Clarice? Ma'am Clarice, may bisita po kayo. May bisita po kayo. Sige po, Mama. Una na po ako. Thank you. Ma'am Clarice. Sorry, hindi ako nakabalik agad. Hindi na kasi kinaya ni Daddy. He is now with our Creator. Si Mami naman, mahina na din. Kaya hindi ko rin maiwan agad.
Ay, dumaan nga pala ako sa bahay nyo. Naisip ko na dalhin yung mga picture sa kwarto mo. Ito, tignan nyo. Tignan nyo muna yung pictures. Yan. Talagang nakaterno ka pa, ah. Ito, Ayan. Mel? Ma'am? Bakit ngayon mo lang ako dinalaw? Alam niyo, ma'am, dapat itong mga pictures na to, nilalagay natin dyan para palagi niyong naaalala yung magagandang bagay na nangyari sa buhay niyo. Unahin natin itong pictures natin. Yan. Ano pang gusto niyo ilagay? Talagang yan ang pinili niyo, ah. Bakit dinami-dami ng picture natin? Isa lang ang picture natin dito. Asan yung iba? Saan nyo naman nilagay? Yan. Doktora Clarice. Diba? Yan. Oh, Alex. Good morning. Dan. Good morning. Have a seat. Have a seat. Kumusta? Dr. Tan, thank you for seeing me. Let me get straight to the point. It's about my mom. I've been doing some research on Alzheimer's and I found out about some clinical trials being done in Singapore. I know her case is progressing. Pero may pag-asa bang masama natin siya sa clinical trials, Doc? Alam mo, Iho, during the early stages of your mom's sickness, we already had a lengthy discussion about that. Alam mo, mentor ko ang mami mo. And she's the best in our field. And of all people, naiintindihan niya ang nangyayari sa kanya ngayon. At kung ano pa ang pwedeng mangyayari sa kanya. I also know, Alex, that she is afraid. But believe me, we have checked all possible options. And this latest clinical trial usually takes in sa mga pasyente na younger, na merong Alzheimer's. Much younger than your mom. Yung progression kasi ng sakit ng mami mo, a big percentage of that actually is because of her age. So what are we saying, Doc? That there's really no chance? That we should just give up? No, Alex, no. What I'm trying to say is that we should treasure this limited time with your mom. Alex, spend time with your mom. Let her spend time with your grandchildren. Yun ang kailangan ng mami mo ngayon. Let her enjoy this priceless moment bago tuluyang mawala ang kanyang alaala at
mahuli ang lahat. Well, I have to go ahead, Alex. May mga pasyente pang nag-aantay sa akin, ha? Okay ka lang dyan? Anong meron? Nagpatawag nga pala kanina yung head nurse na you can join the fund daw. May konting program, may pagkain. Pero naisip ko na baka mapagod ka lang. Kaya hindi na kita ginising kanina. Sige na. Mel? Bakit kayo lang at si... Katrina? Katrina ang dumadalaw sa akin. Wala ba akong kaibigan o kamag-anak? Naalala niyo ba yung reaction ni Dr. Soriano? Nung sinabi niyo na lilipat kayo ng kampo pag hindi ibinigay ang hinihingi niyo? And what did he say again? I can't forget that face. Kulang na lang nasabihin niya na, you got everything you want. Just stay. Mel? May pamilya ba ako? Bakit niyo naman naitanong yan? Kasi sa daming-daming pictures, I don't see a single photo of my family. Meron. Dali lang po, Ito. Ayan. Meron pa kayong dalawang anak. Ito, yung panganay nyo, si Alex. Isa na rin siyang doktor, kagaya nyo. Ito naman, si Clara. Isa siyang businesswoman. At ito naman, si Katrina, yung sinasabi niyo na palagi niyo nakikitang dumadalaw. Isa naman siyang nurse. Bakit hindi sila nagdadalaw sa akin? Busy. Kasi, di ba, alam mo naman yan, pag doktor, busy. Si Clara din, ganon. Maraming kliyente. Kaya, hindi sila nakakadalaw sa'yo. Was I a good person when I was serving as a doctor? Bakit niyo naman naisip yan? Sa mga anak ko, was I a good parent to them? Ma'am Clarice, masyado kayong naging abala sa trabaho niyo noon.
sa kagustuhan niyong makuha lahat ng naisin niyo sa buhay, ay nagpunta kayo sa iba't ibang bansa para magpakadalubhasa. At sa gitna ng inyong tagumpay, ay may mga bagay kayong hindi nagawa. At sa pagkamit niyo sa inyong mga pangarap, ay meron kayong mga isinakripisyo. At kasama doon ang inyong pamilya. Is this the reason why I'm all alone right now? Ma'am Clarice, kailanman ay hindi kayo nag-iiha sa buhay. Meron tayong Diyos na palaging nakaagapay sa atin. Madalas ay hindi natin siya napapansin. Ngunit sa kabila nito, ay walang sawang pagmamahal at pagkalinga ang alay niya sa atin. Why are you telling this to me right now? Nasa dapit hapon na ang aking buhay. Makailang beses akong nagtangkang akayin ka patungo sa Kanya. Ngunit sadyang mailap ang pagkakataon. At sobrang lango pa kayo sa tagumpay na tinatamasa nyo ng mga panahong yun. Did I choose the wrong path? Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na mamili ng landas na tatahakin natin. Sadyang nakakasilaw ang mga bagay na binibigay ng mundo. Sabi nga sa Mark 8:36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ng kanyang sarili. At sa pagsunod natin sa dikta ng mundo, ay nakakalimutan natin na ang Diyos ang nagbigay ng lahat. Akala natin na nangyayari ang lahat ng accomplishments natin nang dahil sa sarili nating kakayahan. Ma'am Clarice, nangyari ang lahat ng ito nang dahil sa biyaya niya. But why are you telling this to me right now? You know I don't have much in my life. How can I correct my mistakes? Hindi pa huli ang lahat. Isa lang ang tiyak. Nais ng Diyos na tayo ay maligtas. Sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang, ay isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang mabayubay sa krus ng Kalbaryo, upang dumaloy ang kanyang dugo at pamatay para sa ating mga kasalanan. Na ang sino man na tatanggap sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa Biblia, humingi lang kayo ng kapatawaran sa akin at tanggapin niyo ako bilang inyong sariling tagapagligtas. Kayo ay aking patatawarin at ililigtas sa tiyak na kapahamakan. Ma'am Clarice, ang Panginoon lang ang makapagbibigay sa atin ng pangalawang pagkakataon sa buhay. I want to accept Christ. Mananalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pag-asa na kayo lamang ang makapagbibigay. Bagamat alam ko na hindi ako karapat-dapat, ngunit pinili niyo pa rin ako bilang anak mo. Maraming salamat po sa pagmamahal dahil ninais niyong mamatay, mabayubay sa krus para sa akin. Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. At tinatanggap kita sa puso ko, Panginoon, para aking maging sariling tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. At ako po ay nananalangin na patuloy pa po akong patnubayan
hanggat meron pa kayong hininga na pinagkakaloob sa akin upang ang aking buhay ay magsilbing ilaw at asin sa lahat pa ng tao na aking makakasalamuha. Ito po ang aking samot panalangin sa matamis na pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Hello? Yes, Doc. Tungkol po kay Mama. Ano po yun? Ho? Sige po. Pupunta na po ako dyan. Apo. Manang Norma? Po. Pwede bang pakibantayan muna si Zep? Paalis lang ako. May pupuntahan lang ako, ha? Sige po. Sige. Sige po.
ka na. Ma, nandito na ako. Ma, na-miss ka na namin, ma. Kaya please, ma. Please. Lumaban ka naman, ma. Lumaban ka para sa amin, ma. Mahal na mahal ka namin, ma. Lalo-lalo na si Kuya at saka si Ate Clara. Kaya, ma, please. Ma, please. Sige na, ma, please. Please na. Magumising ka na. Kasi hindi namin kaya kapag nawala ka. Ma, please. Hello? Hello? Kuya Alex. Nandito ako ngayon kay Mama. Kakatapos lang namin mag-usap ni Dr. Tan. Oo, Kuya. Pero, Kuya, please. Please, convince Ate Clara to be here. Please, Kuya. Hindi ko kaya itong mag-isa. Okay. Wait for me. I'll be there. Sige, Kuya. Trina, Ay, Kuya. sorry I'm late. Ano po? May dinaanan pa kasi ako pasyente along the way. Kumusta lagay ni Mama? Hindi pa nga siya nagigising simula kanina eh. Ganun ba? Si Clara, andito na ba? Nandito na siya mga 20 minutes ago. Nag-CR lang siya. Sige, let's go. Tara. Clara, I told you I was there. May tumawag lang sa akin, emergency call. I stepped out. And then I didn't see you anymore. You were never there, Ma. How many times you broken your promises? Mas importante pa sa'yo yung ibang tao kaysa sariling pamilya mo. Believe me, I was there. No, Ma. I waited for you. Pero kagahilan din ang dati na hindi ka walang makasilip sa mga important events like this. Clara, I told you I was there. My good for you.
Ma? Maayos naman yung report ni Dr. Tan. Buti na lang, stable si Mama. And hinihintay lang na gumising siya. Eh, buti nga may kasama siya nung nag-collapse siya, diba? Pero alam mo, sobrang nag-aalala pa rin ako kay Mama ngayon eh. Si Clara. Clara! Clara! Ate! Clara! Ate! I've always seen God's beautiful creation, but never get to appreciate it. You know, God's handiwork show us His love, His everlasting love. Ngunit madalas, hindi natin ito napapansin. Kadalasan din, tayo ang nagiging dahilan ng pagkasira nito. You know, I often ask God, why me? I've been treating a lot of patients on Alzheimer. But now I understand. I may not fully understand, but I know God gives me this tribulation so that I can learn to surrender my life to Him. Sadyang napakadakila ng Panginoon. Madalas lang hindi natin siya naiintindihan dahil iba ang pamamaraan niya. Alam mo, my only wish right now is my children will forgive me. I want to be reunited with them before I meet the Lord. Susunduin na namin kayo, Ma. Tapos na yung bakasyon niyo, Ma. Tapos na. And where's Clara? I'm so sorry. I'm so sorry. I'm sorry, Ma.
sorry dahil hindi ako naniwala na andun ka nung araw na yun. Pinulag ako ng paniniwala na wala kang inisip pati yung mga pangarap mo. I'm sorry, Ma. Patawarin mo ako. I'm so sorry. I was enslaved by the world. I pursued my passion and my dreams without seeing the most important persons in my life. No, Ma. Tama na. Uwi na tayo. Okay? Wala nang darating na bisita. The babies are enjoying? Yes, ma'am. Great. Of course, Alex. This is... that's right. Hi, thank you so much for coming. Sige, enjoy yourself. Doktora Dakanay, hi. I thought you weren't coming. You just look as beautiful as... Yes, ma'am. Kamusta? Everything's okay? Yes, okay na. Ready na po. Okay. Yung don't forget yung singing candle. That's the most important thing. Okay. Okay. Ready po. Saan na ba ako pupunta? Dito pala. Iba sa aura ni Ma'am yan. Parang blooming siya. Happy. Parang ang ganda Join ganda. them, your cousins. Ano? Grabe ka naman. Ubus natin yun. Pwede na rin. Sabi ko, nakaka-inlove. Yung kapatid. Ay, yan tayo eh. Sige, mamaya natin lapitan yan kasi inutusan pa tayo naman. Sige, ikaw na bahala dito sa kawan. Oh, excuse me guys. Let's get ready. We're going to sing the happy birthday song. Come on. Let's go, let's go. It's time. Alright. Papalibutan natin, no? Family first. Family. Family. All around. All together. Lola, you sing for Lola. Wow, Mom. Okay. Ready for 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time, mas masaya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. All things work together for good to them that love God. Naging tunay sa buhay namin ang Bible verse na ito na matagal ko nang pinanghahawakan kahit napakaraming beses na gusto ko na talagang sumuko. Tunay nga na meron tayong panibagong pag-asa sa ating Panginoon. It's never too late for anything, not even forgiveness, if we just surrender everything to God. Naniniwala akong naging napakasaya ni Mama dahil nabuklod muli ang aming pamilya. Subalit, para bang napakaikli lamang ng panahon dahil kinuha na rin siya ng Panginoon matapos ang 6 na buwan. Pero sigurado ako, ang mga nalalabing panahon na iyon ni Mama ang naging pinakamasaya sa kanyang buhay. At lalo nang napakasaya niya ngayon sa piling ng ating Ama. Si Kuya Alex at si Ate Clara, tila ba gumaan ang kanilang mga buhay na natutunan nilang patawarin si Mama. Unti-unti ay naghilom ang mga sugat
Malalim man ang ilan sa mga ito, subalit binigyan ng kagalingan ng ating Panginoon. Lahat kami ay nabigyan ng panibagong pag-asa at kaligayahan na tanging siya lamang ang makapagbibigay.